Kabanata 6. Ang taon ng tatlong nobya. 49 na ang ika-40 taon pagkatapos ng pananakop ni Aegon ay nagbigay sa mga taga-Westeros ng malugod na pahinga mula sa kaguluhan at tunggalian na nauna. Ito ay magiging isang taon ng kapayapaan, kasaganaan, at pag-aasawa, na naaalala sa mga talaan ng 7 kaharian bilang taon ng tatlong nobya. 2 linggo pa lang ang bagong taon nang lumabas sa kanluran ang balita ng una sa 3 kasal, mula sa Fair Isle by the Sunset Sea. Doon, sa isang maliit na mabilis na seremonya sa ilalim ng langit, pinakasalan ni Rhaena Targaryen si Endro Farman, ang pangalawang anak ng Panginoon ng Makatarungang Isle. Iyon ang unang kasal ng lalaki, ang ikatlo ng nobya. Bagamat 2 beses na nabalo, si Rhaena ay 26 lamang. Ang kanyang bagong asawa, 17 lamang, ay kapansin-pansing mas bata, isang maganda at magiliw na kabataan na sinasabing lubos na nalulugod sa kanyang bagong asawa. Ang kanilang kasal ay pinangunahan ng ama ng nobyo, si Mark Farman, Lord of Fair Isle, at isinagawa ng kanyang sariling septen. Si Lyman Lannister, Panginoon ng Casterly Rock, at ang kanyang asawang si Jocasta, ang tanging dakilang mga Panginoon na dumalo. 2 sa mga dating paborito ni Rhaena, sina Samantha Stokeworth at Elaine Royce, ay nagmamadaling pumunta sa Fair Isle upang tumayo kasama ang balo na reyna, kasama ang masiglang kapatid na babae ng nobyo, ang Lady Elisa. Ang natitira sa mga panauhin ay mga bannerman at mga kabalyerong pambahay na nanumpa sa alinman sa House Farman o House Lannister. Ang hari at hukuman ay nanatiling ganap na walang alam sa kasal hanggang sa ang isang uwak mula sa bato ay nagbalita, mga araw pagkatapos ng piging ng kasalan at ang mga kumot na nagbuklod sa laban. Ang chroniclers in King's Landing ay nagulat na si Reyna Alisa ay labis na nasaktan sa kanyang pagbubukod sa kasal ng kanyang anak, at ang relasyon sa pagitan ng ina at anak ay hindi naging kasing init pagkatapos, samantalang si Lord Rhaegar Baratheon ay galit na si Rhaena ay naglakas loob na magpakasal muli ng walang pahintulot ng korona. Ang korona sa pagkakataong ito ay ang kanyang sarili, bilang kamay ng batang hari. Gayunpaman, kung humingi ng pahintulot, walang katiyakan na ito ay ipagkakaloob, dahil si Endro Farman, ang pangalawang anak ng isang menor de edad na Panginoon, ay inakala ng marami na malayo sa pagiging karapat-dapat sa kamay ng isang babae na 2 beses naging reyna, at nanatiling ina ng tagapagmana ng hari. Sa nangyari, ang bunso sa mga kapatid ni Lord Rhaegar ay nanatiling hindi kasal noong 49 at ang kanyang Panginoon ay nagkaroon ng 2 pamangkin ng isa pang kapatid na lalaki na nasa angkop din na edad at angkan upang ituring na mga potensyal na mapapangasawa ng isang Targaryen na balo, mga katotohanan na maaaring mabuti ipaliwanag pareho ang galit ng kamay at ang lihim na ikinasal ni Reyna Rhaena. Si Haring Jaehaerys mismo at ang kanyang kapatid na si Alysanne ay natuwa sa balita, nagpadala ng mga regalo at pagbati sa Fair Isle at nagutos na ang mga kampana ng Red Keep ay tumunog bilang pagdiriwang. Habang ipinagdiriwang ni Rhaena Targaryen ang kanyang kasal sa Fair Isle, pabalik sa King's Landing King na si Jaehaerys at ang kanyang ina, ang Queen Regent, ay abala sa pagpili ng mga konsehal na tutulong sa kanila na pamunuan ang kaharian para sa susunod na 2 taon. Ang pagkakasundo ay nanatiling kanilang gabay na prinsipyo, dahil ang mga pagkakabahabahagi na kamakailan lamang ay naghiwalay sa Westeros ay malayong gumaling. Ang pagbibigay ng gantimpala sa sarili niyang mga loyalista at pag-aalis ng mga tauhan ni Maegor at ang tapat sa kapangyarihan ay magpapalala lamang sa mga sugat at magbubunga ng mga bagong hinaing, katwiran ng batang hari. Pumayag naman ang kanyang ina. Alinsunod dito, nakipag-ugnayan si Jaehaerys sa Lord of Claw Isle, Edwyl Celtiger, na naging Hand of the King sa ilalim ni Maegor, at ipinatawag siya sa King's Landing upang maglingkod bilang Lord Treasurer at Master of Coin. Para sa Panginoong Admiral at Master ng mga barko, ang batang hari ay bumaling sa kanyang tiyuhin na si Daemon Velaryon, Lord of the Tides, kapatid ni Reyna Alisa at isa sa mga unang dakilang Panginoon na nagpabeya kay Maegor the Cruel. Si Prentice Tully, Panginoon ng River Run, ay ipinatawag sa korte upang magsilbi bilang master ng mga batas, kasama niya ang kanyang hindi mapag-aalinlangan ng asawa, ang Lady Lucinda, na kilala sa kanyang kabanalan. Command of the City Watch, ang pinakamalaking armadong puwersa sa King's Landing, ang haring ipinagkatiwala kay Carl Corbray, Lord of Hearthstone, na nakipaglaban sa tabi ni Aegon the Uncrowned sa ilalim ng God's Eye. Sa itaas nilang lahat ay nakatayo si Rhaegar Baratheon,
Lord of Storm's End at Hand of the King, isang pagkakamali na maliitin ang impluwensya mismo ni Jaehaerys Targaryen noong mga taon ng kanyang rehensya, dahil sa kabila ng kanyang kabataan, ang batang hari ay may upuan sa halos lahat ng konseho, ngunit hindi lahat, gaya ng sasabihin sa lalong madaling panahon at hindi nahihiya tungkol sa hinahayaang marinig ang kanyang boses. Sa huli, gayunpaman, ang pangwakas na awtoridad sa buong panahong ito ay nakasalalay sa kanyang ina, ang Reyna Regent, at ang kamay, isang taong hindi mapag-aalinlanganan sa kanyang sariling karapatan. Asul ang mata at itim na balbas at muscled na parang toro, si Lord Rhaegar ang panganay sa 5 magkakapatid, lahat ay apo ni Orys One Hand, ang unang Baratheon Lord of Storm's End. Si Orys ay isang bastard na kapatid ni Aegon the Conqueror at sa kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang commander. Matapos patayin si Argilac the Arrogant, huling ng Durrandon, kinuha niya ang anak ni Argilac para maging asawa. Sa gayon ay masasabi ni Lord Rhaegar na ang dugo ng dragon at ng mga bagyong hari noong unang panahon ay umaagos sa kanyang mga ugat. Walang eskrimador, ginasto ng kanyang Panginoon na gumamit ng double-bladed na palakol sa labanan, isang palakol, madalas niyang sinasabi, malaki at sapat na mabigat upang sumire sa bungo ng dragon. Mapanganib na mga salita iyon sa panahon ng paghahari ni Maegor the Cruel, ngunit kung natakot si Rhaegar Baratheon sa galit ni Maegor, itinago niya ito ng mabuti. Ang mga lalaking nakakakilala sa kanya ay hindi nagulat nang bigyan niya ng kanlungan si Reyna Alyssa at ang kanyang mga anak pagkatapos ng kanilang paglipad mula sa King's Landing, at nang siya ang unang nagpahayag na hari ni Prinsipe Jaehaerys. Ang kanyang sariling kapatid na si Borras ay narinig na nagsabi na si Rhaegar ay nangarap na makaharap si Haring Maegor sa isang labanan at putulin siya gamit ang kanyang palakol. Ang panaginip na iyon ay itinanggi siya ng tadhana. Sa halip na isang Kingslayer, si Lord Rhaegar ay naging isang Kingmaker, na naghatid kay Prince Jaehaerys ng Iron Throne. Iilan ang nagtanong sa kanyang karapatan na pumalit sa kanyang lugar sa tabi ng batang hari bilang kamay, ang ilan ay umabot hanggang sa bamulong na si Rhaegar Baratheon na ang mamumuno sa kaharian simula ngayon, dahil si Jaehaerys ay isang batang lalaki at anak ng isang mahinang ama, habang ang kanyang ina ay isang babae lamang. At nang ipahayag na magpakasal na sina Lord Rhaegar at Reyna Alyssa, lalong lumakas ang mga bulungan, para saan ang Panginoong asawa ng Reyna, kung hindi isang hari. Si Lord Rhaegar ay dati nang ikinasal, ngunit ang kanyang asawa ay namatay ng bata pa, dahil sa lagnat wala pang 1 taon pagkatapos ng kanilang kasal. Ang Reyna Regent Alyssa ay 42 taong gulang, at naisip na lampas na sa kanyang mga taon ng panganganak, ang Lord of Storm's End, 10 taong mas bata sa kanya. Pagsusulat ilang taon mamaya, September ay nagsasabi sa amin na Jaehaerys ay laban sa kasal, nadama ng batang hari na ang kanyang kamay ay labis na umabot sa kanyang sarili, na higit na hinihimok ng pagnanais para sa kapangyarihan at posisyon kaysa sa isang tunay na pagmamahal sa kanyang ina. Nagalit siya na hindi rin humingi ng pahintulot ang kanyang ina o ang kanyang manliligaw, sabi ni Barth, ngunit dahil wala siyang pagtutol sa pagpapakasal ng kanyang kapatid, hindi naniniwala ang hari na may karapatan siyang pigilan ang kasal ng kanyang ina. Sa gayon ay pinigil ni Jaehaerys ang kanyang dila at hindi nagbigay ng anumang pahiwatig ng kanyang pag-aalinlangan maliban sa ilang malapit na kaytiwala. Ang kamay ay hinangaan sa kanyang katapangan, iginagalang sa kanyang lakas, kinatakutan sa kanyang husay sa militar at husay sa armas. Minahal ang Reyna Regent. Napakaganda, napakatapang, napakalungkot, sabi ng mga babae tungkol sa kanya. Kahit na ang mga Panginoon na maaaring tumalikod sa isang babaeng namumuno sa kanila ay handang tanggapin siya bilang kanilang kaytiwala, sigurado sa kaalaman na nasa tabi niya si Rhaegar Baratheon, at ang batang hari na wala pang 1 taon ang layo mula sa kanyang 16 na araw ng pangalan. Siya ay naging isang magandang bata, lahat ng lalaki ay sumang-ayon, ang anak na babae ng makapangyarihang Aethan Velaryon, Lord of the Tides, at ang kanyang babaeng asawang si Alaryn ng House Massey. Ang kanyang linya ay sinaunang, mapagmataas, at mayaman, ang kanyang ina ay iginagalang bilang isang dakilang kagandahan, ang kanyang apo sa mga pinakamatanda at pinakamalapit na kaibigan ni Aegon the Dragon at ng kanyang mga reyna. Pinagpala ng mga Diyos si Alyssa ng malalim na kulay ube na mga mata at nagniningning na kulay pilak na buhok ng matandang Valyria, at binigyan din siya ng kagandahan at talino at kabaitan, at habang lumalaki siya, dumagsa ang mga manliligaw sa kanya mula sa bawat sulok ng kaharian. Gayunpaman,
Walang anumang totoong tanong kung kanino siya mapapangasawa. Para sa isang batang babae na tulad niya, ang royalty lamang ang sapat, at sa taong 22 pinakasalan niya si Prince Aenys Targaryen, ang hindi mapag-aalinlangan ng tagapagmana ng Iron Throne, naging masaya at mabunga ang kanilang pagsasama. Si Prinsipe Aenys ay isang magiliw at matulungin na asawa, magiliw, mapagbigay, at hindi kailanman nagtataksil. Ipinanganak sa kanya ni Alyssa ang 5 malalakas at malulusog na anak, 2 anak na babae at 3 anak na lalaki, isang ika-6 na anak, isa pang anak na babae, ay namatay sa kanyang duyan sa ilang sandali pagkatapos ng kapanganakan, at nang mamatay ang kanyang sir noong 37 ang korona ay ipinasa kay Aenys, at si Alyssa ay naging kanyang reyna. Sa sumunod na mga taon, nakita niya ang paghahari ng kanyang asawa na gumuho at naging abo, habang ang mga kaaway ay bumangon sa paligid niya. Noong 42 siya ay namatay, isang sirang tao at hinamak, 35 taong gulang lamang. Ang reyna ay hindi nagkaroon ng panahon upang magdalamhati para sa kanya bago ang kanyang kapatid na lalaki ay inagaw ang trono na nararapat na pag-aari ng kanyang panganay na anak. Nakita niya ang kanyang anak na bumangon laban sa kanyang tiyuhin at namatay, kasama ang kanyang dragon. Makalipas ang ilang sandali, sinundan siya ng kanyang pangalawang anak sa funeral pyre, pinahirapan hanggang mamatay ni Tyanna ng tower. Kasama ang kanyang 2 bunsong anak, si Alyssa ay ginawang bilanggo sa lahat maliban sa pangalan ng lalaking nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mga anak na lalaki, at ginawang saksi ng ang kanyang panganay na anak na babae ay pinilit na ikasal sa parehong halimaw. Ang laro ng mga trono ay tumatagal ng maraming kakaiba, gayunpaman, at si Maegor mismo ay bumagsak, sa hindi maliit na bahagi salamat sa tapang ng balo na si Reyna Alyssa, at ang katapangan ni Lord Rhaegar, na nakipagkaibigan sa kanya at kinuha siya noong walang ibang gagawa. Ang mga Diyos ay naging mabuti sa kanila at pinagkalooban sila ng tagumpay, at ngayon ang babaeng naging Alyssa ng House Velaryon ay bibigyan ng pangalawang pagkakataon sa kaligayahan sa isang bagong asawa. Ang kasal ng kamay ng hari at ng Reyna Regent ay magiging kasing ganda ng kasal ng balo na Reyna Rhaena na naging mahinhin. Ang High Septon mismo ang magsasagawa ng mga seremonya ng kasal, sa ika-7 araw ng ika-7 buwan ng bagong taon. Ang site ay ang kalahating natapos na Dragon Pit, na bukas pa rin sa kalangitan, na ang mga tumataas na antas ng mga bangkong bato ay magbibigay daan para sa 10,000 na obserbahan ang kasal. Kasama sa mga pagdiriwang ang isang mahusay na torneo, 7 araw ng mga kapistahan at pagsasaya, at kahit isang kunwaring labanan sa dagat na ipaglalaban sa tubig ng Blackwater Bay. Walang kasalang kalahating napakaganda ang naipagdiwang sa Westeros sa buhay na alaala, at ang mga Panginoon na dakila at maliliit mula sa buong 7 kaharian at higit pa ay nagtipon upang maging bahagi nito. Umakyat si Donald Hightower mula sa Old Town kasama ang 100 kabalyero at 77 ng pinakadebotiko, sinasamahan ang kanyang High Holiness the High Septon, habang si Lyman Lannister ay nagdala ng 300 kabalyero mula sa Casterly Rock. Si Brandon Stark, ang may sakit na Panginoon ng Winterfell, ay gumawa ng mahabang paglalakbay pababa mula sa hilaga kasama ang kanyang mga anak na sina Walton at Alaric, na dinaluhan ng 100 mabangis na taga-hilagang Ban-Erman at 30 sworn brothers of the Night's Watch. Kinatawan nina Lords Aerion, Corbray, at Royce ang Vale, Lord Selmy, Dondarrion, at Tarly the Dornish Marches. Mula sa kabila ng mga hangganan ng kaharian ay dumating ang dakila at makapangyarihan, ang prinsipe ng Dorne ay nagpadala ng kanyang kapatid na babae, ang Sea Lord ng Braavos ng isang anak na lalaki. Ang Archon ng Tirash ay tumawid mismo sa makitid na dagat kasama ang kanyang dalagang anak na babae, tulad ng ginawa ng hindi bababa sa 22 mahistrado mula sa libreng lungsod ng Pentos. Lahat ay nagdala ng magagandang regalo upang ipagkaloob sa Hand and Queen Regent, ang pinakamarangyang ay nagmula sa mga kamakailan lamang ay naging mga tauhan ni Maegor, at mula kay Rickard Rowan at Torjen Oakhart, na nagmarcha kasama si Septon Moon. Dumating daw ang mga bisita sa kasal upang ipagdiwang ang pagsasama ni Rhaegar Baratheon at ng Dowager Queen, ngunit mayroon silang iba pang mga dahilan para sa pagdalo, hindi ito dapat pagdudahan. Marami ang nagnanais na tretuhin gamit ang kamay, na nakita ng marami bilang ang tunay na kapangyarihan sa kaharian, nais ng iba na kunin ang sukat ng kanilang bagong batang hari. Hindi rin itinanggi ng kanyang grasya sa kanila ang pagkakataong iyon.
Si Sir Giles Morrigan, ang kampyon ng hari at sinumpaang kalasag, ay nagpahayag na si Jaehaerys ay nalulugod na magbigay ng madla sa sinumang Panginoon o nakarating na kabalyero na gustong makipagkita sa kanya, at 6 na po ang tinanggap ang kanyang imbitasyon. Iniiwasan ang dakilang bulwagan at ang kamahalan ng Iron Throne, ang batang hari ay nag-aliw sa mga Panginoon sa lapit ng kanyang solar, na dinaluhan lamang ni Sir Giles, isang maester, at ilang mga tagapaglingkod. Doon, sinasabing, hinikayat niya ang bawat tao na magsalita ng malaya at ibahagi ang kanyang mga pananaw sa mga problema ng kaharian at kung paano ito pinakamahusay na malalampasan. Hindi siya anak ng kanyang ama, sinabi ni Lord Royce sa kanyang maester pagkatapos, sama ng loob papuri marahil, ngunit papuri ang lahat ng parehong. Si Lord Vance ng Wayfarer's Rest ay narinig na nagsabing, nakikinig siyang mabuti, ngunit kakaunti ang sinasabi. Natagpuan ni Rickard Rowan si Jaehaerys na banayad at mahinang magsalita, inisip ni Kyle Connington na siya ay matalino at mabait, si Morton Caron ay maingat at matalino. Madalas at malaya siyang tumatawa, kahit sa kanyang sarili, pagsang-ayon ni John Mertens, ngunit naisip siya ni Alec Hunter na mahigpit, at malungkot si Torjen Oakhart. Binibigkas siya ni Lord Mallister na matalino sa kabila ng kanyang mga taon, habang sinabi ni Lord Derry na ipinangako niya na, ang uri ng hari na dapat ipagmalaki ng sinumang Panginoon na lumuhad. Ang pinakamalalim na papuri ay nagmula kay Brandon Stark, Lord of Winterfell, na nagsabing, nakikita ko ang kanyang grandsire sa kanya. Ang kamay ng hari ay hindi dumalo sa alinman sa mga madlang ito, ngunit hindi dapat isipin na si Lord Rogar ay isang walang pakialam na host. Gayunpaman, ang mga oras na ginugol ng kanyang Panginoon kasama ang kanyang mga bisita ay nakatuon sa iba pang mga gawain. Siya ay nangaso kasama nila, nakipagkalakalan sa kanila, nakipagsugal sa kanila, nakipagpistahan sa kanila, at uminom ng tuyo ang mga seller ng hari. Pagkatapos ng kasal, nang magsimula ang torneo, si Lord Rogar ay naruroon para sa bawat pagtabingi at bawat santukan, na napapalibutan ng isang masigla at madalas na lasing na grupo ng mga dakilang Panginoon at sikat na kabalyero. Gayunpaman, ang pinakakilala sa mga libangan ng kanyang Panginoon ay nangyari 2 araw bago ang seremonya. Bagamat walang record tungkol dito sa anumang talaan ng korte, ang mga kwentong isinalaysay ng mga tagapaglingkod at inulit sa loob ng maraming taon pagkatapos noon sa gitna ng sinasabi ng maliliit na tao na ang mga kapatid ni Lord Rogar ay nagdala ng 7 birhen sa makipot na dagat mula sa pinakamagagandang bahay ng kasiyahan ng Lys. Isinuko ni Reyna Alyssa ang kanyang pagkadalaga maraming taon na ang nakalilipas kay Aenys Targaryen, kaya walang question na si Lord Rogar ang nagde-deflower sa kanya sa gabi ng kanilang kasal. Ang Lysa ng mga dalaga ay sinadya upang makabawi sa kakulangan na iyon. Kung ang mga bulong na narinig tungkol sa hukuman pagkatapos ay totoo, ang kanyang Panginoon di umano'y pumitas ng mga bulaklak ng 4 sa mga batang babae bago siya pagod at uminom, ginawa ng kanyang mga kapatid, pamangkin, at kaibigan ang 3 pa, kasama ang 20 na katatandang dilag na tumulak kasama nila mula sa Lys. Habang ang Hand Roystered at si Haring Jaehaerys ay nakaupo sa madla kasama ang mga Panginoon ng kaharian, ang kanyang kapatid na si Prinsesa Alysanna ay nag-aliw sa mga highborn na babae na sumama sa kanila sa King's Landing. Ang nakatatandang kapatid na babae ng hari, si Rhaena, ay pinili na hindi dumalo sa kasal, mas pinili na manatili sa Fair Isle kasama ang kanyang bagong asawa at ang kanyang korte, at ang Reyna Regent na si Alyssa ay abala sa paghahanda para sa kasal, kaya ang gawain ng paglalaro ng hostess sa ang mga asawa, anak na babae, at kapatid na babae ng dakila at makapangyarihan ay nahulog kay Alysanna. Bagamat katatapos lamang niyang maging 13, ang batang prinsesa ay napakatalino na humarap sa hamon, lahat ay sumang-ayon. Sa loob ng 7 araw at 7 gabi, sinira niya ang kanyang pag-aayuno kasama ang isang grupo ng mga highborn na babae, kumain ng 1 segundo, naghapunan ng pangatlo. Ipinakita niya sa kanila ang mga kababalaghan ng Red Keep, naglayag kasama nila sa Blackwater Bay, at sumakay kasama nila tungkol sa lungsod. Si Alysanna Targaryen, ang bunsong anak nina Haring Aenys at Reyna Alyssa, ay hindi gaanong kilala sa mga Panginoon at kababaihan ng kaharian noon. Ang kanyang pagkabata ay ginugol sa anino ng kanyang mga kapatid na lalaki at ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Rhaena, at kapag siya ay pinag-uusapan sa lahat ito ay bilang, ang munting dalaga, at ang isa pang anak na babae. Siya ay maliit,
Ito ay totoo, slim at maliit ang frame, si Alyssona ay madalas na inilarawan bilang maganda ngunit bihira bilang maganda, kahit na siya ay ipinanganak sa isang bahay na kilala sa kagandahan. Ang kanyang mga mata ay asul sa halip na lila, ang kanyang buhok ay isang masa ng mga kulot na kulay pulot. Walang sino mang lalaki ang nagtanong sa kanyang katalinuhan. Nang maglaon, sasabihin tungkol sa kanya na natuto siyang magbasa bago siya awat, at ang tanga ng korte ay gumawa ng mga jape tungkol sa maliit na si Alyssona na nagdidribble ng gatas ng ina sa mga Valyrian scroll habang sinusubukan niyang magbasa habang sumususo sa kanyang basang utong ng nurse. Kung siya ay isang batang lalaki ay tiyak na siya ay ipinadala sa Citadel upang magpanday ng tanikala ng isang maester, sasabihin ni Septon Bart tungkol sa kanya, sapagkat ang matalinong lalaking iyon ay higit na pinahahalagahan siya kaysa sa kanyang asawa, na pinaglingkuran niya ng matagal. Iyon ay malayo sa hinaharap, gayunpaman, noong 49 na si Alyssona ay 13 taong gulang lamang, ngunit ang lahat ng mga salaysay ay sumasang-ayon na gumawa siya ng malakas na impresyon sa mga nakilala niya.